Ang isa pang tinutukoy dito ay si Chonma, ang taong mula pa sa simula ay hindi man lang pinansin ni Menen dahil mukha siyang simple, inosente. Ngunit ang AI sa tabi niya ay nagulat na si Chonma ay gumagamit ng napakabilis na tulen para atakihin ang base. Una, nilampasan niya ang Sektor 8, pagkatapos ay Sektor 7, sinundan ng Sektor 6, tapos Sektor 5, bawat isa ay hindi man lang umabot ng 1 segundo. Napakabilis niyang nalampasan ang Sektor 2 sa base ni Count Menen. Sa huli, dahil sa sobrang bilis, hindi na rin ma-analyze ng robot ang data tungkol sa lokasyon ng pagpasok ni Chonma. Anong nilalang yan? Ngayon lang napanganga si Menenak sa pagkagulat. Umabot ng mga 2 segundo para malocate muli ng kanyang matalinong robot ang posisyon ng nanghihimasok. Ngunit hindi pa man ito nakakapag-ulat, tumanggap na ito ng isang malaking pagsabog. Agad na sumabog ang buong katawan ng robot na iyon sa daan-daang piraso, sa gitna ng naguguluhang tingin ng amo nito. Nang humupa ang liwanag mula sa pagsabog, nakita ni Menenak na wasak na ang kanyang base. At nakita rin niya si Chonma, nakasuot pa rin ng simpleng damit, nakatsinelas pa, kalmadong nakatayo sa harap niya. Ang kanyang pagiging mapagbantay ay tumaas ng husto, at sa bawat hakbang na palapit ni Chonma, ang pagiging mapagbantay na iyon ay nagiging nakakapit-hining ang tensyon. Puasterisk ng ina, anong klaseng nilalang ang batang ito? Naisip ni Menenak, ngunit hindi niya magawang sabihin ng malakas. Ilang hakbang pa ang ginawa ni Chonma at nasa harap na niya si Menen, nagdadala ng malaking banta. Ngunit tila hindi man lang niya pinapansin si Menen, direkta siyang dumaan sa tabi nito patungo sa lamesa ng eksperimento kung saan nakahiga si Sodowan. Ang kalagayan niya, Sodowan, ngayon ay napakakaawa-awa, putol na ang kanang braso, hindi malinaw kung humihinga pa ba o hindi. Ang mga braso at binti ay nakagapos ng mahigpit. Sino ka ba talagang halimaw? Hindi na napigilan ni Menenak, sumigaw siya. Ngunit hindi siya pinansin ni Chonma. Nakatitig lamang siya sa kaawa-awang katawan ni Sodowan. Ginawang ganito ang braso ng isang bata na kasisimula pa lamang sa kanyang kabataan, bulong niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga salamin na kulungan kung saan nakagapos ang mga taga-bundok Hua na ginawang iron gang ni Menen. Pati na rin ang mga bagay na iyan. Mukhang wala kang kahit katiting na pagkatao, tulad ng isang tao. Talagang hindi ka na tao. Pagkasabi nito, lumingon si Chonma, tinapunan si Menen ng isang malamig na tingin. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng talam ng kutsilyo, na nagpang-inig sa kaharap kahit hindi malamig. Tinanong kita kung sino ka. Sino ka ba talaga? Muling sumigaw si Menenak, na para bang gustong gamitin ang pinakamalakas na volume para itaboy ang takot sa kanyang puso. Gaya ng dati, hindi sumagot si Chonma. Sa halip, kumilos siya. Itinaas ni Chonma ang kamay, ang espada ni Sodowan na nakahandusay sa likod ni Menenak ay nagsimulang gumalaw. Sa sandaling ito, malamig na nagsalita si Chonma ng ilang salitang kasing halaga ng ginto, ang kagalang-galang na ito, Bientoa, this revered one, ay hindi nakikipag-usap sa mga hindi tao. Pagkasabi nito, lumipad ang espada, dumaan sa tabi ng tainga ni Menen, at napunta ng maayos sa kamay ni Chonma. Natakot siya, talagang kailangang gamitin ang salitang, natakot, na hindi naman bagay sa mapagmataas na anyo ni Count Menen, para ilarawan siya, dahil natanto niyang ang martial art na ginamit ni Chonma ay ang void grasping technique, Hukong and Hipvat, isang sikretong pamamaraan na hindi simple. Maingat pang muling sinuri ni Menen ang katawan ni Chonma at sigurado siyang walang anumang kagamitan si Chonma. Ngunit nagawa niyang isagawa ang void grasping technique ng napakahusay, lumampas pa sa antas ng transformasyon, Hoakan, Transformation Realm. Ang ganoong kadal-isay at sinaunang martial art ay nagagamit ng isang misteryosong kabataan ng ganoon kadali. Ang paglitaw ng isang tulad ni Chonma sa ganitong sitwasyon ay talagang nagpang-inig kay Menenak sa takot. Bukod pa rito, ang malaking sugat sa kanyang dibdib na gawa ni Sodowan kanina ay lalong nagpabawas sa kanyang lakas.
Sa sitwasyong ito, kahit ibuhos pa niya ang lahat ng lakas, mahihirapan siyang manalo. Si Menenak mismo ang nakatanto nito. Habang nagtataasan ang kanyang mga balahibo sa buong katawan, kinuha ni Chonma ang espada ni So-doan, itinutok ito diretso sa kanyang lalamunan. Hindi ka lamang hindi tao, hindi ka rin karapat-dapat na maging isang martial artist. Kung hindi, bago ang laban, hindi ka mag-aaksaya ng oras sa pag-iisip ng mga walang kabuluhang bagay na tulad niyan. Manahimik, si Menenak, sa sobrang hiya ay nagalit. Sumugod siya. Hindi niya ginamit ang buong lakas, ngunit hindi rin niya minamaliit si Chonma. Gayunpaman, hindi niya man lang makita ang linya ng espada nito. Ganoon na lamang, naputol ni Chonma ang kanang braso ni Menenak sa isang iglap. Ang lokasyon ng sugat ay eksaktong katulad ng hiwa na tinamo ni So-doan. At ginawa ito ni Chonma para ipaghiganti siya. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Nabayaran ko na ang utang para sa batang ito. Susunod, magbabayad ka dahil sa paggalit mo sa akin. Maghanda ka, dahil ang kabayarang kailangan mong bayaran ay hindi magiging mura. Ang lakas na inilalabas ni Chonma ay sapat na para magdulot ng pressure sa buong base ni Menenak. Tahimik niyang sinisi ang kanyang kapalaran, napakasama ng swerte niya ngayon. Hindi lamang niya nakaharap ang ginang ng pamilyang Tang ng ika-4 na langit, 4th Heaven Tang Clan Lady, So-doan, nakaharap pa niya ang isang halimaw na hindi alam ang pinagmulan tulad ni Chonma, Lai MC, Lim Mukjen. Dahil sa sugat na ginawa ni So-doan kanina, ang kakayahan ni Menenak, o Menen, na gumamit ng internal energy ay wala ng 40%. Sa sitwasyong ito, alam niyang wala siyang tsansang manalo, ngunit hindi rin niya matanggap ang pagkatalo ng ganoon na lamang. Sa pag-iisip nito, gumawa siya ng isang baliw na desisyon, ay activate ang internal energy system sa pinakamataas na kapasidad. Ang internal energy management system ni Menen ay mabilis na nagbigay ng babala ng panganib dahil ang kanyang kasalukuyang kilos ay lumampas na sa operating limit at hindi na makontrol ang temperatura. Tiningnan siya ni Chonma ng may pag-iisip. Hindi siya natatakot, nakikita lamang niyang kakaiba ang itsura ng kanyang teknik. Ngunit sakto sa sandaling iyon, si So-doan, na naghihingalo sa tabi, ay biglang nagsalita. Bagaman putol-putol ang kanyang boses, narinig pa rin ni Chonma ang dalawang pinakamalinaw na salita, pagpapasabog sa sarili, self-destruction. Pagkatapos noon, ang katawan ni Menenak ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag, o mas tamang sabihin, nagsimula siyang sumabog. Kasabay nito, si Robert na nakikipagbuno sa 7 Iron Gang robot, Hovethip, sa labas, kailangang gamitin ang salitang, nakikipagbuno, para maging tumpak, dahil sa oras na ito, ubos na ang enerhiya ng kanyang suit, at napapaligiran na siya ng mga robot na iyon. Pagod na rin si Robert, ngunit ang kalaban ay mga makina lamang na walang emosyon, paano nila siya bibigyan ng oras para magpahinga? Kaya hinubad ni Robert ang suit na wala ng halaga, inilalantad ang matipunong katawan ng isang tunay na veterano. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang sandatang pangmalapitan. Kahit wala ng tulong mula sa makina, kaya niyang ubusin ang mga Iron Gang robot na ito. Gayunpaman, hindi pa man sila nagsisimulang maglaban, huminto ang kilos ni Robert dahil sa paglitaw ng isang liwanag na halos makabulag. Pagkatapos ay isang pagsabog na kasing lakas ng J-bomb. Ang pagsabog na ito ay napakalaki kaya't si Kim Sang-bum, na nakatayo sa kanyang spaceship na medyo malayo, ay nakita ito. Mabilis na nagulat ang kanyang tauhan tungkol sa pagsabog, isang electromagnetic field mula sa buwan Genta, Moon Genta, ng planetang Bundok Hua, Planet Mount Hua. Ang sitwasyon ay napakaseryoso dahil ang ganito kalaking pagsabog ay karaniwang magagawa lamang ng militar. Burahin ang lahat ng recordings, pati na ang mga imahe. Ituring na walang tayong alam, biglang utos ni Kim Sang-bum. Ang kanyang tauhan, bagaman nagulat at naguluhan, ay walang ibang magawa kundi sumunod. Siyempre, hindi lamang si Kim Sang-bum ang nakasaksi sa pagsabog na ito,
kundi pati na rin si Cho Dan-yi. Ngunit ang karakter na pinaka-nababagabag ang isip ay tiyak na si Robert. Dahil pagkatapos ng pagsabog, lahat ng Iron Gang robot ay nakahandusay na sa lupa, ganap na walang kakayahang lumaban pa. Sa kanyang isipan ngayon, dalawang salita lamang ang natitira, Kapitan. Dahil sa labis na pag-aalala kay So-doon, sumugod si Robert pasulong. At pagkatapos ay nakita niya si So-doon, ngunit sa mga sandaling ito, yakap siya ni Chonma. Ang unang tumambad sa kanyang mata ay ang tulalang mukha ni Chonma, pagkatapos ay ang putol na kanang braso ng kanyang kapitan. Pagkatapos ng nakakagimbal na pangyayaring iyon, bumalik na sa normal ang planetang Bundok Hua. Ang mga residenteng dating naninirahan dito, na kinuha para gawing mga subject ng eksperimento ni Menen, ay bumalik na rin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa kabutihang palad, wala na silang naaalala, na para bang ang kakilakilabot na pangyayaring iyon ay hindi kailanman nangyari. Ang guro ni Cho Dan-yi ay labis na naguguluhan sa bagay na ito. Ipinaliwanag ni Cho Dan-yi sa kanya na ito ay malamang dahil sa proseso ng pagbaligtad ng entropy na na-commercialize. Ang entropy ay isang teknolohiya ng time restructuring, sa madaling salita, pag-reset ng oras. Ngunit dahil sa panganib na makalikha ng multiverse, maging ang pag-eeksperimento nito ay ipinagbawal na. Gayunpaman, nagawang perpektuhin ni Menen ang teknolohiyang iyon at ginamit ito sa huling sandali ng kanyang buhay. Higit pa rito, nakalikha pa siya ng mga hindi pa kilalang ipinagbabawal na teknolohiya tulad ng sapilitang teleportasyon at marami pang iba. Bagaman hinamak siya ni Chonma na hindi tao, talagang kailangang kilalanin ni Cho Dan-yi na ang talento ni Menen ay hindi biro. Siya, Menen, ay isang henyo na mas dakila pa kaysa sa kanyang reputasyon. Ganoon pala, ang guro ni Cho Dan-yi, habang nagdidilig ng halaman, ay tumango-tango. Sa kakayahang iyon, tiyak na susuportahan siya ng militar ng gobyerno ng sangkatauhan. Ang mga sakim na iyon, marahil ay hindi nila alam na ang paglalaro sa apoy ay maaaring sumunog sa kanilang sarili, maging sa buong mundo. May isa pang bagay na ikinababahala ng guro ni Cho Dan-yi, ngayon, pagkatapos ng pagbaligtad ng oras, buhay pa kaya si Menen? Sa totoo lang, hindi rin sigurado si Cho Dan-yi, ngunit malaki ang posibilidad na ang baliw na henyong iyon ay umiiral pa rin. Kung buhay pa siya, tiyak na kailangan nating lipulin siya ng tuluyan, pati na rin ang taong gumagamit ng martial arts ng ating sekta. Iyon ang mga paalala ng guro kay Cho Dan-yi. Sa kabilang banda, matapos maibalik ang planetang Bundok Hua, Planet Mount Hua, sa tamang orbit nito, nagkaroon na rin ng pagkakataon si Chonma na umupo at magtsaa kasama ang pinuno ng Mount Hua, na si Jong-sok. Bumalik na siya sa normal na estado at ikinwento sa kanya ng kanyang anak, Jong-hoon, ang mga nangyari. Bagaman labis siyang nagpapasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay ni Chonma, wala ring balak si Jong-sok na alamin pa ng malalim kung sino ang utak sa likod ng lahat ng kaguluhang nangyari. Paikot-ikot ang kanyang pagsasalita, ngunit pagkarinig pa lang ni Chonma, naintindihan na niya ang ibig sabihin nito. Mukhang magbubulag-bulagan na lamang kayo na parang hindi ito nangyari, di ba? Natigilan ng 2 segundo si Jong-sok. Labis na nagulat na nabasa ng binatang nasa harap niya ang kanyang iniisip. Bagaman mukhang napakabata ni Chonma, ang kanyang kalmadong kilos na halos nakakapangilabot ay talagang nagpatensyon kay Jong-sok. Ang pinakamahalaga sa akin ngayon ay protektahan ang buhay ng halos 10,000 disipulo ng sektang Bundok Hua, kahit pa kailangan kong isantabi ang aking karangalan. Siya nga pala, tanong ni Jong-sok dahil sa kanyang pagtataka, mukhang hindi ka nababahala kapag kausap ako. Totoo nga, mula nang umupo siya sa trono ng pinuno, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may taong hindi nagpapakita ng paggalang sa kanya. Siyempre, matanda na si Jong-sok, ngunit si Chonma sa anyong kabataan ay mas matanda pa pala. Kaya pagdating dito, wala siyang balak na magpakita ng paggalang o yumukod kan inuman. Hindi nyo na kailangang mag-alala tungkol dyan.
Dahil pinili ko ng mabuhay ng hinahamak ang mundong ito. Natahimik si Jong-sok dahil sa sagot ni Chonma. Inakala niyang nangangahulugan din itong itinuturing ni Chonma ang sarili na nakatataas, tulad ng maraming iba na nakasalamuhan na ni Chonma dati. Hindi rin naitago ni Jong-sok ang kanyang kuryusidad at tinanong ang pagkakakilanlan ni Chonma. Ngunit hindi rin siya naiiba. Kung balak ninyong magbulag-bulagan, hayaan na lang nating ganyan. Ang pagmulat ng mata ay magdaragdag lamang ng gulo, sagot ni Chonma, pagkatapos ay tumayo, determinado nang umalis. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, huminto siya, saka bumantong hininga ng malalim. Ay, gusto kong magtanong ng ilang bagay. Dahil hindi ko gaanong alam ang tungkol sa mundo sa panahong ito, may teknolohiya ba na kayang ikabit muli ang mga naputol na bahagi ng katawan? Bagaman habang sinasabi niya ito, si Chonma mismo ay nararamdamang hindi ito posible, talagang umaasa siyang mailigtas pa ang braso ni So-dowan. Sa katotohanan, ang modernong medisina ay umunlad na hanggang sa puntong ang pagkakabit muli ng kanyang braso ay ganap na posible. Ngunit matapos suriin sandali, sinabi ni Sancha na hindi maganda ang kalagayan ni So-dowan. Ang pangunahing problema ay ang kanyang blood system ngayon ay puno ng lason, at ang lason na iyon ay nililikha mismo ng kanyang katawan. Ang pinakamahalaga, wala pang antidote. Ginawa na ni Sancha ang lahat ng makakaya niya para gamutin ang lason, ngunit kumakalat pa rin ito at pumapasok na sa mga internal organs. Kung gayon, kailangan nating pumunta agad sa malaking ospital. Bakit hindi pa tayo umaalis? Umalis na tayo agad. Si Robert, sa sobrang pag-aalala, ay binuhat pa si Sancha. Sinabi ko nang walang antidote. Bukod pa riyan, kung gusto nating pumunta sa malaking ospital, kailangan nating dumaan sa Ken at Nebula. Hindi siya aabot hanggang doon, sagot ni Sancha. Kung gayon, anong dapat nating gawin ngayon? Natarantang binitiwan ni Robert si Sancha. Bagaman nakasalamin siya, hindi mahirap makita ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Si Sancha naman ay mas kalmado pa sa lahat, marahil dahil isa siyang robot. Sinabi niyang ang tanging magagawa nila ngayon ay ihanda ang kanilang sarili para magpaalam. Dati, sinabi ni So-dowan na kapag namatay siya, ikabit siya sa isang kalasag at dalhin siya sa kalawakan para makapaglakbay. Siya sa mundo magpakailanman. At ang tanging magagawa ni Sancha ngayon ay maghanda ng pera para bumili ng isang dekalidad na kalasag. Gayunpaman, hindi siya, ang ginang, nagmadali. Naintindihan din ni Chonma ang isyo dahil ang pagligtas ng ginang ng espada ng kanluraning kalangitan, Lady of the Western Heaven's Sword, kay So-dowan ay isang palitan. Totoo nga, agad pagkatapos, sinabi ng ginang na kailangan niyang makipagkita sa isang tao at nais niyang si Chonma ang magbukas ng daan para sa kanya para makaharap ang taong iyon. Kahit hindi alam kung sino, ang kanyang boses ay puno ng intensyong pumatay, mukhang galit na galit siya. Hindi malinaw kung bakit, ngunit biglang nagkaroon ng pakiramdam si Chonma na ang taong babanggitin ng ginang dito ay si Count Menen. Ang tarantadong gusto na talaga niyang patayin hindi pa katagalan. Ngunit kung ang taong ito nga ang target ng ginang, maaari lamang ipaalam ni Chonma nang may panghihinayang na patay na siya, si Menen. Hindi, buhay pa siya, pagtitiyak ng ginang, Lady of the Western Heaven's Sword. Ngunit ang problema, nagtatago siya sa isang lugar na mas malalim kaysa karaniwan. At alam pa ng ginang kung saan eksaktong nagtatago si Count Menen, sa buwan 1084H na kabilang sa Vista Alliance system ng Nebula Galaxy. Ito ang lugar kung saan itinatapon ni Menen ang mga sirang robot, at tiyak ng ginang na doon siya nagtatago. Tulad ng inaasahan ng ginang, si Count Menen ay muling nagising sa loob ng isang nutrient tank na nasa gitna ng tambakan ng mga military robot na pag-aari ng gobyerno ng sangkatauhan. Pagkagising niya, isang babae ang lumapit dala ang isang balabal. At ang espesyal pa, ang babaeng ito ay kamukhang kamukha ng ginang ng espada ng kanluraning kalangitan. Maligayang pagbabalik, Konde.
sabi ng babae, Rachel Acamon, habang isinusuot ang balabal kay Menen. Sino ka? Itinaas niya, Menen, ang kanyang mga matang walang buhay, tiningnan ang babaeng nasa harap, at nagtanong. Ako si Rachel Acamon, isang sisidlan, vessel, para sa inyo, Konde. Maghintay lamang po kayo ng kaunti pa, at manunumbalik din ang inyong mga alaala. Bumalik tayo kay Chonma. Ang ginang Lady of the Western Heavens Sword, bagaman alam kung nasaan nagtatago si Menen, ay kailangan pa rin ang tulong niya dahil ang pinakamalaking problema ay ang gobyerno ng sangkatauhan na namamahala sa lugar na iyon, at mayroong Planetary Defense Force na mahigpit na nagbabantay doon. Gobyerno ng sangkatauhan. Katulad ba iyon ng ahensya ng gobyerno? Naguguluhang tanong ni Chonma. Dahil naalala niyang nabanggit din ito ni Cho Dan-yi hindi pa katagalan. Ahensya ng gobyerno. Libu-libong taon nang hindi nababanggit iyan. Talagang magaling kang pumukaw ng kuryosidad ng iba, sabi ng ginang. Ang gobyerno ng sangkatauhan ay talagang isang ahensya ng gobyerno. Mayroon silang relasyong hindi malapit at hindi rin kaaway sa mundo ng martial arts. Mukhang ang mga elite pa rin ay may ugali na panatilihin ang kapangyarihan sa ganoong paraan, ha? Biglang napangisi si Chonma nang may pang-uuyam. Kumunat ang noo ng ginang habang nagmamasid. Naramdaman din niyang ang paraan ng pagsasalita ni Chonma ay parang galing siya sa libu-libong taon na ang nakalipas. Ngunit ang walang katwirang ideyang ito ay agad ding iwinaksi ng ginang mismo. Bagaman totoo ngang galing si Chonma sa 2,000 taon na ang nakalipas, paano naman may isip ng ginang ang bagay na ito? Mabilis silang bumalik sa pangunahing usapan. Maaaring iligtas ng ginang si So Do-won, bilang kapalit, ang kondisyon ay kailangang tulungan siya ni Chonma na ilihis ang atensyon ng Planetary Defense Force. Hindi nagtagal, nanambalik na rin ang mga alaala ni Menen. Agad siyang nakipagkita kay Bernardo, ang Commander-in-Chief ng Planetary Defense Force. Matapos sumabog ang research facility ni Menen, agad ding nakatanggap ng ulat si Bernardo. Bagaman ayaw aminin ni Menen ang kanyang pagkatalo, sa huli ay kinailangan pa rin niyang sabihin ng hindi direkta na hindi niya natalo si Chonma kaya nagpasabog siya sa sarili para burahin ang lahat ng ebidensya, tinitiyak na mananatiling lihim ang proyekto. Mukhang hindi naman nasugatan ang dila mo, di ba? Ang galing mo pa ring magsalita, sarkastikong sabi ni Bernardo. Na-curious tuloy ako kung makakapagsalita ka pa rin ng ganyan kagaling sa harap ng mga investor ng proyektong ito. Kung malaman nilang sinira mo ang research facility, sapat na kaya ang mamatay ka pa ng isang beses para mapawi ang galit nila. Bagaman nabigo sa pagpigil kay Chonma, kumpiyansa pa rin si Menen na ang kanyang proyektong Iron Gang ay nagsisimula pa lamang. Sa pamamagitan ng eksperimentong ito, nakakalap na tayo ng sapat na data. Masasabi nating tagumpay na ang proyektong ito. Pagkasabi nito, tumayo si Menen para umalis. Bago siya makalabas ng silid, biglang napansin ni Bernardo si Rachel Acamon sa tabi niya. Nagtanong ito nang may pang-aasar kung pwede siyang pagawaan ng isang katulad nito, dahil matagal na siyang naiinip sa lugar na ito na parang walang kabuhay-buhay. Kung hindi aabot, pwede bang hiramin ko muna si Rachel ng ilang araw? Pag-iisipan ko, sabi ni Menen habang iwinawagayway ang manggas at umaalis, ngunit sa totoo lang, nagngingit-ngit na siya sa galit, tahimik na minumura si Bernardo na isang basura. Siyempre, hindi rin gusto ni Bernardo si Menen. Pagkalabas ni Menen sa silid, bamulong na siya, tratuhin ang isang bagay na hindi man lang tao na parang tao, talagang kabastusan. Bumalik tayo sa ginang ng espada ng kanluraning kalangitan. Matapos magkasundo sila ni Chonma, iniligtas niya si So Do-won tulad ng ipinangako. Noong mga sandaling iyon, si So Do-won ay nakakulong sa isang ilusyon matapos mawala ang lahat. Ginamit ng ginang ang lahat ng paraan ng pang-uuto, ngunit ang matigas ang ulong si So Do-won ay ayaw bumalik, gustong manatili para protektahan ang warp gate sa kanyang ilusyon. Sa huli, kinailangan ng ginang na bunutin ang kanyang espada at saksakin siya diretso sa puso, gumamit ng dahas para gisingin siya.
Pagkatapos, nagising si Sodowan sa loob ng nutrient tank. Ang kanyang naputol na kanang braso ay perpektong naikabit muli, walang anumang peklat. Pagkagising ni Sodowan, ang unang ginawa niya ay puntahan ang ginang. Sa mga sandaling iyon, nagre-recharge ang ginang ng kanyang internal energy drive matapos maubos ang lahat ng lakas para iligtas si Sodowan. Ang itsura ng ginang ay mukhang pagod, malinaw na labis na napagod. Kumusta ang katawan mo? Ang braso mong naikabit ay magiging hindi komportable muna pansamantala. Mag-focus ka sa pagpapagaling hanggang maging stable ang iyong neural network, sabi ng ginang. Natahimik si Sodowan ng mga 2 segundo. Marahil ay hindi niya kailanman naisip na makakalapit siya sa ginang, lalo na ang mailigtas pa nito. Pagkatapos, taimtim na nagsalita si Sodowan, "Salamat po sa pagligtas sa aking buhay, ginang ng espada ng kanluraning kalangitan, at nangangako po akong babayaran ko kayo." Ngunit ang isinagot ng ginang ay isang mapait na tawa. "Masyado mo namang pinapahalagahan ang sarili mo. Ang utang ay ibinabahagi lamang sa pagitan ng mga magkakapantay. Kahit ano pa ang kaugnayan mo sa pamilyang Tang ng ika-4 na langit, Fourth Heaven Tang Clan, hindi nito maaapektuhan ang aking desisyon sa hinaharap. Bukod pa rito, ang buhay mo ay hindi karapat-dapat para ubusin ko ang aking buong internal energy para lamang pulutin." Naguluhan si Sodowan sa mga salitang puno ng pang-iinsulto at pagmamaliit mula sa ginang. Lalong gusto niyang itanong kung bakit siya nito iniligtas, ngunit malamig lamang sumagot ang ginang na wala siyang karapatang magtanong niyan. Ngunit sa kabilang banda, medyo nagulat din ang ginang nang makitang si Sodowan ay nag-aalaga ng ganoong klaseng matinding lason sa kanyang puso. Muntik na siyang hindi makuha iyon. Ito ang pinakamalupit na lason sa mundo at ipinapasa lamang sa pinuno ng pamilyang Tang, totoo nga pala ang mga tsismis. Tinitigan ni Sodowan ang baso sa harap ng ginang. Sa loob nito ay isang gumagalaw na tinik na insekto, thorn beetle. Ito ang susi sa nakakatakot na lason na iyon. "Pakiusap, ibalik niyo po iyan sa akin. Iyan ang aking kaluluwa," mariing sabi ni Sodowan, nakakunot ang noo. Sa sandaling ito, napuno na muli ang internal energy ng ginang. Habang tinatanggal ang aparato sa kanyang katawan, nagsalita siya, "Ikaw mismo ang nag-activate ng blood poison, Thokuyet, at piniling talikuran ang iyong buhay. Nangangahulugan din iyong tinalikuran mo na ang blood poison. Mula ngayon, hindi na ito sa iyo." Hawak ng ginang ang tinik na insekto sa kanyang palad, pagkatapos ay biglang inilapit sa harap ni Sodowan. "Ngunit maaari kong ibigay sa iyo ang bagay na ito na naging akin na. Bilang kapalit, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat tungkol sa kanya, Chonma, walang dapat itago." Malinaw na ang siya na tinutukoy ng ginang ay si Chonma. Si Chonma naman ay kababalik lang sa planetang Bundok Hua, Planet Mount Hua, dahil nais siyang mahanap ng pinunong si Jongsok para magpasalamat. Noong una, ayaw nang makipag-ugnayan pa ni Chonma sa taong ito dahil itinuturing niyang duwag ito. Ngunit ang sektang Bundok Hua ay hindi sanay na may utang na loob. Kaya, napilitan si Jongsok na palitan ang pagtanaw ng utang na loob sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang payo. "Pinapayuhan kitang huwag lumapit sa ginang ng espada ng kanluraning kalangitan. Siya ay isang lason na nabubuhay sa kalaliman at kadiliman. Hinahayaan niyang lamunin ng kadiliman ang lahat sa paligid niya, maging ang sarili niyang mga anak." Si Sodowan naman ay katatapos lang makipag-usap sa ginang. Paglabas niya ng silid, nakasalubong niya agad ang 8-foot war demon na si Elena. Mukha siyang malalim ang iniisip, hindi naiiba sa dati. Pinili ni Sodowan na magbulag-bulagan at dumaan na parang hangin lamang si Elena. Ngunit bigla itong nagsalita, "Huwag kang matuwa dahil buhay ka. Mamamatay ka rin sa mga kamay ko." Huminto si Sodowan. "Bakit? Wala akong maalalang may utang tayo sa isa't isa. Dahil iniligtas ka ng aking ina," nanlilisik ang mga matang sagot ni Elena. Natahimik si Sodowan, pagkatapos ay mabilis na naglakad. HMPH. Tunay ngang mag-ina sila,
Pareho ng ugali, bulong niya. Naiinis si Elena na binalewala, walang tigil na sumisigaw mula sa likuran na tiyak nakikitalan niya ang buhay ni Sodowan. Talagang mahirap iwasan ang pakiramdam ng pagkainis. Muling huminto si Sodowan, saka dahan-daang lumingon. Teka nga, bakit ba parang walang galang kang magsalita sa akin, ha? Ilang taon ka na ba? Habang nagbabangayan ang dalawang babae, Sodowan at Elena, sa planetang Bundok Hua, Planet Mount Hua, naman, ikinwento ng pinuno ng Mount Hua, na si Jongsok ang kanyang magulong kabataan kay Chonma bilang aral. Noon, sa Jianghu, mundo ng martial arts, may isang alamat, na sinumang lalaking makaharap ang ginang ng espada ng kanluraning kalangitan, Lady of the Western Heaven's Sword, ay hindi makakatakas sa kanya. Iyon din ang dahilan kung bakit napakaraming anak ng ginang, at walang magkakapatid ang may iisang ama. Ang pinakamahalaga, noong bata pa si Jongsok, nakaharap na rin niya ang ginang. Noong mga panahong iyon, diretsahan nitong ipinahayag ang pagnanais na magkaanak sila, dahil kung makakalikha ng batang nagtataglay ng pinagsamang genes nilang dalawa, ito raw ang magiging pinaka-perpektong nilalang sa mundong ito. Napakaganda pa rin ng ginang ngayon, ngunit noong kabataan niya, mas nakakahingal pa ang kanyang kagandahan at mas nagniningning pa kaysa sa bituin na J97. Noong mga panahong iyon, mayroon ng kasintahan si Jongsok. Kaya sa huli, bagaman napakahirap, sinabi pa rin niyang hindi. Ngunit hanggang ngayon, sa tuwing naiisip niya ang panahong iyon, pinagsisisihan pa rin ni Jongsok na humindi siya sa ginang. Ayon sa mga tsismis, mahigit 100 lalaki ang tumanggap sa kahilingan ng ginang na magkaanak. Lahat sila ay nagbigay ng kanilang genes sa kanya, pagkatapos ay inabandona. Iyon din ang dahilan kung bakit may palayaw siyang Lacen na gagamba, poison spider, dahil tulad ng babaeng gagamba, nilalamon ng ginang ang lalaki matapos ang matagumpay na pagtatalik. Kung gayon, siguro napakarami niyang anak, tanong ni Chonma. Mahigit 100 anak nga, dahil ganoon karaming binhi, ang natanggap niya. Pagkasabi ni Jongsok, nanlaki ang mga mata ni Chonma sa pagkabigla. Hindi ba't kailangan ng 9 na buwan at 10 araw para magkaanak? Ilang taon na ba talaga ang ginang para magkaroon ng 100 anak? Naintindihan ang kanyang pagkagulat, mabilis na nagpaliwanag si Jongsok. Hindi nangganganak ang ginang sa karaniwang paraan. Sa pamamagitan ng pag-cultivate ng genes sa test tube, kaya niyang lumikha ng kahit 100 bata ng sabay-sabay, hindi iyon gaanong malaking bagay. Oh, talagang maraming kakaibang pagbabago sa mundong ito, komento ni Chonma. Ngunit bakit gusto niyang magkaroon ng ganoon karaming anak? Hindi naman madali ang pagpapalaki sa kanila, muli siyang nagtaka. Dahil nais niyang isilang ang pinaka-perpektong nilalang, ang makakatupad para sa kanya ng pangarap na hindi niya kailanman makakamit, sagot ni Jongsok, puno ng lungkot ang kanyang tono. Gayunpaman, kahit nakapagsilang na ng mahigit 100 anak, hindi pa rin nakahanap ang ginang ng tagapagmana na nakapagpasaya sa kanya. At tiyak si Jongsok na sa pagkakataong ito, si Chonma ang bagong target na napansin ng ginang ng espada ng kanluraning kalangitan. Kaya naman nag-abala siyang hilahin si Chonma pabalik sa planetang Bundok Hua para maingat siyang paalalahanan. Sayang naman, tumayo si Chonma mula sa upuan. Kung ang babaeng iyon lang sana ay bagay sa tipo ko. Minsan, gusto ko rin magkaroon ng sarili kong anak, Pagkasabi nito, agad na umalis si Chonma. Iniwan si Jongsok na naguguluhan sa likuran. Mukhang ang pinaka-nagpagulo sa kanya ay ang pangungusap na, kung ang babaeng iyon lang sana ay bagay sa tipo ko, nakababanggit lang ni Chonma. Samantala, nakabalik na si Sodowan sa kanilang barko, sa gitna ng kasiyahan ni Robert. Niyakap siya nito ng mahigpit, ngunit si Sodowan ay nakatuon lamang kay Chonma na kumakain ng hotdog sa malapit. Pagkatapos makawala sa yakap ni Robert, dumiretso siya sa harap ni Chonma. Hoy, gusto ko lang magtanong ng isang bagay. Mas matanda ka sa akin, tama? Sigurado iyon, di ba? Hindi pa man natatapos ni Chonma ay proseso ang tanong,
Sinagot na ni So-dowan ang sarili. Tama. Ang hindi mo pagtanggi ay nangangahulugang inaamin mo iyon. Mas matanda ka sa akin. Hindi lang mas matanda, napakatanda mo na. Dapat kitang tawaging tiyo, o baka nga lolo pa. Pagkasabi nito, tinabig niya ang plato ng hotdog sa harap ni Chonma, saka sumigaw ng malakas, huwag mo nang kainin yan. Masama yan sa kalusugan. Esansya. Magdala ka ng masustansyang organic na pagkain dito sa halip na fast food. Yung malambot lang. Utos ni So-dowan. Ay lapag mo yan. Ang boses ni Chonma ay kasing lamig ng isang azura na dumating para basahin ang talaan ng buhay at kamatayan. Ay lapag mo yan kung ayaw mong mamatay. Habang ang spaceship ni So-dowan ay nagkakagulo dahil sa plato ng hotdog ni Chonma, kasabay nito, nakikipag-ugnayan ang ginang ng espada ng kanluraning kalangitan, Lady of the Western Heaven's Sword, kay Jong-rilta. Nagdala siya ng impormasyon na nagpayanig maging kay Jong-rilta na laging kalmado. Ang lalaking nagngangalang Chonma ay nagsarili sa pag-eensayo sa isang silid na bato sa ilalim ng lupa mga 2,000 taon na ang nakalipas sa Earth. At ang pinakamahalaga, hindi lamang siya may kaugnayan sa kulto ng makalangit na demonyo, Heavenly Demon Cult, kundi tinawag pa niya ang sarili na kataas-taasang Heavenly Demon, Thinma Chitern. Sa ibang pangyayari, si Menon-Omen at ang kanyang robot na si Rachel ay katatapos lamang maglipat ng lahat ng data ng pananaliksik sa isang memory card. Ang memory card na ito ay hindi rin mukhang ordinaryo dahil mayroon itong 8 paa na parang sa gagamba. Pagkatapos, dinala niya ito kay Bernardo at sinabing ito ang bio booster, CUNG, na gusto niya. Pagkakita pa lang ni Bernardo sa memory card sa kamay ni Menon-Omen, agad siyang nagpakita ng paghamak. Nagbibiro ka ba sa akin? Ang bio booster ay isang proyekto para baguhin ang buhay na katawan para maging isang pinahusay na combat android. Dapat itong makihalubilo sa karamihan ng hindi napapansin, at dapat may kakayahang gumamit ng pambihirang martial arts dahil sa malakas na internal energy. Pero yang bagay sa kamay mo, hindi man lang mukhang tao. Malapit mo nang makita kung paano ito magiging tao, kalmadong sabi ni Menon. Pagkatapos, marahan niyang iniunat ang kamay pasulong. Ang memory card sa kanyang kamay, na parang may sariling buhay, ay agad na tumalon na parang isang tunay na gagamba. Lumipad ito diretso sa opisyal sa ilalim ni Bernardo na nakatayo sa malapit, pagkatapos ay pumasok sa ilong nito. Ang opisyal ay napahawak sa mukha sa sakit. Mabilis ding nagbago ang kanyang katawan, na parang nakagat ng isang Jiangshi, Chinese hopping vampire, zombie. Ngayon lamang napatuwid ng upo si Bernardo sa pagkagulat. Ang opisyal ay lalong pumipilipit, ang mga ugat sa kanyang mukha ay kitang-kita na. Ang kanyang mga mata ay lumuluwa, ang kanyang anyo ay lalong nagiging nakakatakot. Lumapit si Menon-ak sa mesa ni Bernardo, kinuha ang tasa ng tsaa sa mesa nito, humigop ng isang lagok, saka nagsimulang magpaliwanag. Ang bagay na mukhang memory card na pinakawalan niya ay sa katunayan isang uri ng parasitic intelligence robot. Dinisenyo ito na parang insekto para madaling makapasok sa katawan ng tao, paralisahin ang central nervous system, at kontrolin ang utak ng taong iyon. Ibig sabihin, may kakayahan itong gawing isang buhay na android ang host nito. Kaya rin itong maglabas ng internal energy hanggang 8.5 units at gawing isang supreme master ang host nito. Sa loob ng memory card na iyon ay isinama rin ang data ng lahat ng pinaka-epektibong martial arts sa mundo. Sa huli, kapag kumpleto na ang proseso ng parasitism, ang host ng parasitic robot ay magiging isang perpektong buhay na sandata. Ang prosesong iyon ay tinatawag na bio-booster. Ngunit bakit naging ganyan ang itsura niya? Tanong ni Bernardo, nakatitig sa kanyang tauhan nang hindi kumukurap. Sa mga sandaling iyon, ang opisyal ay naging isang maskuladong tao, ibang-iba sa dati. Ngunit ang kanyang mukha ay nasira at mukhang napakatakot. Ipinaliwanag ni Menon-ak na iyon ay dahil magkaiba ang genes ng test sample sa genes ng katawan. Sa kasong ito,
nabago ang immune system, na nagresulta sa ganoong deformity. Kakatapos lang magsalita ni Menen, ang parasitic robot na dinevelop niya ay pinunit ang laman ng opisyal at tumalon palabas. Sa sandaling umalis ito sa katawan, agad na bumagsak ang opisyal, sa gitna ng pagkagulat ni Bernardo. Kinuha ni Menenak ang parasitic robot, walang ekspresyon ang mukha, at sinabihan si Bernardo na mabilis na ihanda ang paglulunsad bukas dahil tapos na ang kanyang test product. Gusto niyang mabilis na ipakita ito sa mga investor para tumigil na sila sa pangungulit sa kanya. Nababaliw ka na ba? Naisip ni Bernardo. Nawalan ng pasensya si Bernardo at tumayo ng pabigla. Mahigit 10 taon na. Nagbuhos tayo rito ng 500 milyong kredito, at ang resulta ay isang hindi pa kumpletong halimaw na ganito. Sa kabila ng pagtatanong ng kausap, nanatiling kalmado si Menenakin. Sinabi niyang hindi pa gumagana ng tama ang kanyang parasitic robot dahil hindi pa nito natatagpuan ang tunay nitong master. At kapag nakita na nito ang tamang master, saka lamang ito gagana ng wasto. Humayo ka. Hanapin mo ang iyong master, pabulong niyang sabi. Pagkatapos ay bigla niyang inihagis ang parasitic robot na hawak niya papunta kay Bernardo. Sa sobrang takot ni Bernardo, halos makalimutan niyang huminga sa sandaling iyon. Akala niya'y balak ni Menen na itanim ang bagay na iyon sa kanya. Ngunit dumaplis lamang ang parasitic robot sa kanyang pisngi, tumago sa salaming bintana, at lumipad palabas. Ipahayag mo na. Bukas, i-aanonsyo natin ang natapos na prototype, paalala ni Menenakin sa kanya. Ang parasitic robot na iyon ay isang produkto na hindi na mahihigitan pa ang pagiging perpekto. Nang umalis ang kanyang nilikha, BioBooster, robot, mula sa mga guho ng buwan 1084H, dumating na rin sa malapit ang sasakyang pangkalawakan ng SDVIN. Nasa harap na nila ang linya ng hangganan. Kung tutuloy pa sila, lalabag sila sa security perimeter. Parehong naghihintay sina Sandra at Robert ng utos mula kay Soran. Mukhang tensyonado si Robert. Sa kabila ng lahat, iyon ay isang military junkyard na pinamamahalaan ng gobyerno ng sangkatauhan. Kung hindi sila mag-iingat, magiging mga kriminal silang hayagang pinaghahanap ng gobyerno. Sa puntong iyon, kahit darak ay wala na silang makakain, paano pa kaya ang kanin o western sausage? Nasaan ang Sochian Sword Empress? Tanong ni Soran. Mabilis na nagsiyasat si Sandra at natuklasan na ang signal mula sa sasakyang pangkalawakan ng Sochian Sword Empress ay natagpuan 4,770 kilometro ang layo. Tunay ngang isang ligtas na lugar. Lintik, bulong ni Soran. Pagkatapos ay nagutos siya na maghanda para sa kanyang paglapag, habang ang dalawa, sina Sandra at Robert, ay mananatili sa sasakyang pangkalawakan. Kung hindi maging maayos ang mga pangyayari, dapat nilang ituring na hindi siya kilala. Sa huli, mas mabuti ng isa lang ang maging wanted na kriminal kaysa silang tatlo. Kapitan, tawag ni Robert, ngunit dumiretso na si Soran papunta kay Lee Mokjin. Nakarating na tayo. Ngunit mula rito, tayong dalawa lang ang pwedeng magpatuloy, pahayag niya. Bakit ka pa sasama? Manatili ka rito. Ako na lang ang pupunta. Kahit sinabi iyon ni Lee Mokjin, naging matigas pa rin ang ulo ni Soran. Ginamit niyang dahilan na kailangan niyang kontrolin ang cube para mailapag si Lee Mokjin sa military junkyard sa harap nila, kahit na maaari naman itong kontrolin mula sa malayo. Ang totoong layunin ay ayaw lamang ni Soran na magkaroon ng utang na loob kay Lee Mokjin dahil sa pagligtas nito sa kanya. Manatili ka rito. Pinanindigan pa rin ni Lee Mokjin ang kanyang sinabi. Mas marami ka pang utang na dapat bayaran. Ang mga salita ni Lee Mokjin ay parang walang ibig sabihin, ngunit tila nabasa niya ang nasa isip ni Soran. Ang utang na iyan, pag-isipan mong muli. Ang patuloy na pamumuhay sa nakaraan ay nagdudulot lamang ng pag-atres. Habang pilit mo itong hinahabol, lalo ka lang lumalayo sa kasalukuyang buhay. Samantala, sa ibaba sa military junkyard sa buwan 1084H,
Ginagawa ni Bernardo ang eksaktong sinabi ni Menon Akin, iniuulat ang tungkol sa experimental na bio-booster, robot prototype. Nagpa siya ang kanyang mga nakatataas na mag-organisa ng presentasyon para bukas. Kahit na, tila nag-aalangan si Bernardo. Paano kung mabaygo ang presentasyon? Hindi ba't nabigo na tayo? Ang pagpapahintulot sa paggamit ng planetang Huashan bilang test subject ay isang kondisyon na dapat isagawa ng may lubos na lihim. Iniimbestigahan na ng komite ang bagay na ito. Kung mabubunyag ang katotohanang ginamit nila ang Huashan bilang test subject, magiging napakaseryoso ng sitwasyon. Gawan mo ng paraan. Iyon ang mensaheng nais iparating ng mga nakatataas kay Bernardo. Nanghihina siyang napaupo sa kanyang silya, sinusumpa ang kanyang kamalasan sa pagkasangkot sa isang mapanggulong halimaw tulad ni Menon Akin. Habang iniisip pa niya kung paano haharapin ang mangyayari bukas, bigla siyang nakarinig ng alerto, may nanghihimasok, intruder detected. Nakalapag na si Lee Mokjin sa ibabaw ng planeta. Suot pa rin ang kanyang sportswear at kung anong tsinelas. Tila wala siyang anumang takot, kahit na nasa harap siya ng isang mundong ganap na bago sa kanya. Samantala, nagkataon namang nakarating ang parasitic robot ni Menon Akin sa planetang Huashan. At nagkataon pa, lumapag ito mismo sa palasyo ng Jaha. Nakita ito ni Dong Huayin na nakadapo sa isang paso ng bulaklak at siya'y nagtaka. Hindi pa siya kailanman nakakita ng ganitong uri ng insekto dati. Nang yumuko ng malapit si Dong Huayin upang pagmasdan ito, bigla na lamang tumalon ang robot.